Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan natin itong naging sagot ni PBBM tungkol doon sa sinabi daw ni Agent Morales. Ayun na nga guys, no? Again, natanong na ulit this is the third time na nakita nating natanong si PBBM tungkol sa kanyang tungkol sa nagiging allegation sa kanya tungkol sa kanyang drug use. Okay, so pakinggan muna natin to guys. Mr. President, may comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi parang yun ang doon ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Okay. Thank you. Ayan. Actually, nagkomento na rin dito si Agent Morales. Pakinggan din natin siya, okay? Okay guys, ito naman yung naging sagot ni Agent Morales. Ano masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito yung nireveal ng confidential informant. At i-reduce ko nga doon sa sworn statement. At alam mo, ito yung no? Ito yung pagkaganito yung niya, no? Naghihinata siya, no? Ito yung tinatawag na napapraning, ano? Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Mm-hmm. Kaya pagkaganito yung yung kilos o pananalita ng ating Pangulo, marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-hair follicle drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na at inihimo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. So linawin lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan? Oo, gumawa lang ako. Naging parte lang ako ng pagkuha ng sworn statement na confidential informant. Yung confidential informant, ang may personal knowledge, yun ang nakakita sa kanya, hindi ako. Kaya walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, ang burden of proof nasa kanya, magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Okay. Unang tanong, nag-agree ba kayo dito sa sinabi ni Morales? Kung yes, bakit? Kung no, bakit? Okay? Ngayon, kung babalikan natin itong naging comment section. Unang-una sa lahat, hindi lang si Agent Morales ang naniniwalang nag-i-exist yung document na yon. Even si Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin ba ni PBBM, itong si Senator Bato ay isa ring professional liar? 'Di ba? Kasi between kay Agent Morales at saka kay Senator Bato, pareho lang din silang naging instrumento ng investigasyon. Tama ako, nag-a-agree ako sa sinasabi ni Agent Morales. Bakit? Kasi totoo nga naman na hindi naman siya ang nag-aakusa kay PBBM. Naging parte lang siya ng investigasyon. Nilapitan sila ng confidential informant tungkol sa na witness niya. 'Di ba? That is something that we will all agree. So kung ano yung sinabi, okay, nung confidential informant na yon, transfer lang niya sa papel.
and to challenge the veracity of those information. Kaya gusto nilang magkaroon ng ganong operasyon. Para malaman na ito bang sinasabi, totoo o hindi. Maliban doon sa sinadmit na photos na ng confidential informant. 'Di ba? Ngayon, pag lumabas na ba yung mga photos na yan o yung mga videos na yan, nagpapatunay at nagpapakita na si PBBM sa akto gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi kaya bebelta kay PBBM itong sinasabi niya na ito raw si Agent Morales ay isang professional liar. 'Di ba? Dahil una sa lahat, dapat i-appreciate natin na finally sumagot na si PBBM tungkol sa allegation. And for him, ang sinasabi niya rito na nagsisinungaling itong si Agent Morales. I will assume din na yun din ang magiging pananaw niya sa sinabi ni Rowena Guanzon na siya ay bangag, sa sinabi ni ni dating Senator Nikki Cositeng na sinasabi rin na siya ay isang drug user. So ilang tao na yung nagsasabi na siya ay isang drug user. Maliban dyan sa report na yan. Noong panahon ng eleksyon, pinapakita na yung mga videos na yan. Sa rally ng mga kakamping. Ilang beses sinigaw, no? Sabi nga ng mga BBM supporter na umattend dyan sa rally ng mga kakamping. Wala raw ginawa ko kundi i-add home si PBBM. Excuse me, sa rally na yan. Puro panay paninira lang tungkol kay PBBM. O ngayon, masasabi mo bang paninira lang yan? Malamang ayan sila Attorney Guanzon, may alam yan nung panahon na yan. Noon pa lang may alam na yan. Nung lumabas yung video ni dating Senator Nikki Cositeng, during election yan nung lumabas Ibig sabihin alam nila. Nakatrabaho daw nila si PBBM May personal na relasyon, no? Itong si dating Comelec Commissioner Guanzon sa mga Marcos. 'Di ba? Hindi ko alam kung naging upper or sinong upper class si Rowena Guanzon. Even Rowena Guanzon admit na naging kaklase niya si Senator Amy Marcos. 'Di ba? Before everybody, a lot of people were debunking na hindi daw nag-law school itong si Marcos, si Senator Amy. Pero mismo si Rowena Guanzon nagsabi na naging kaklase raw niya si Senator Amy. At sa pagkakatanda ko pa nga, isang araw to sa mga magagaling niya naging kaklase. Ngayon, kung pupuntahan natin dito sa comment section nung TikTok video, sabi dito, karamihan ng tao sabi, drug test sa publiko. Palaki natin guys para makita nyo. Drug test sa publiko, sana lumabas na ang video. Kinakabahan siya habang sumasagot. Intindihin niyo ibig sabihin ng jukebox. Actually, ngayon ko lang na-realize na yun pala yung meaning ng jukebox Mukhang guilty si President. Buti pa si Manny Pacquiao, tama kinampihan kay Robin Padilla. Alam mo, buti pa si Manny Pacquiao, inamin niya na once upon a time, naging drug user siya. And yun, maano ka dun parang makukuha ni Manny Pacquiao yung respeto mo kasi hindi naman niya kailangan i-deny 'Di ba? Nobody knows that he's a drug user till he admits or he shared, I guess, na siya ay isang drug user. Ang sabi dito, drug test ang sagot para malaman ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling. Exactly. Ito na lang tanong natin, kung halimbawa ba nagpa-drug test si PBBM, imagine mo kung gaano na karaming tao nagsisinungaling para kay PBBM, at this point, Sabi ni Director Lasso, within 2 minutes, makuha yung nangyayari naman, within 2 minutes, may result na talaga ang drug test. Diba?
Oh, pero sa drug test ni PBBM, bakit walang remarks? Tsaka bakit kay PBBM pwede pala 2 minutes samantalang karamihan, lahat halos ng kasabay niya na nagpa-drug test umaabot ng oras. At hindi lang isang substance ang pina-drug test, marami. Si PBBM parang isa lang, bakit? No, bakit isa lang? Di dapat lahat gaya nung pinakita ni VP Sara. 'Di ba? Ayan, lalabas yan ng katotohanan, malapit-kapit lang. Uhulagpos ang katotohanan. Tama ka dyan, Mr. President. Very well said. Okay, whatever. Jukebox Video King. Doon ako natawa sa jukebox sa BBM. Palaban na si PBBM ko. Sana po kasuhan nyo po lahat. Tatanggalin na dapat tanggalin. O tama. Puro roho. Agree naman ako dyan, no? Sana makasuhan lahat ang dapat makasuhan. Lalong-lalo na yung mga corrupt officials under sa administrasyon ni PBBM. 'Di ba? Kasuhan ang dapat kasuhan. Ngayon, ito lang ang tanong natin dyan, guys. Halimbawa ba, magpa-drug test itong si BBM, tapos mag-negative siya. So, tatahimik na ba tayong lahat? 'Di ba? Tatanggapin na ba natin na maluwag na yun yung naging result ng kanyang drug test? Even if may ilabas na video or even if mayroong ilabas na photo na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Another question is, paano kung nag-positive si PBBM? Ano ang gagawin ng mga supporters niya? Tatanggapin niyo ba ng maluwag na yun yung resulta ng kanyang drug test? Yaman din lang naman na kaya niyang sabihin na itong si Agent Morales ay professional lawyer. Then, mag-ihig niya yung call ng taong bayan na magpa-hair follicle siya. 'Di ba? Because that will end every single doubt na nakapatong sa ulo niya ngayon. Sa tingin niyo kung hindi magkakaroon ng election by 2025, magsasalita at sasagutin niya ni PBBM? Honestly, ako sa akin I doubt it. Ibabrush niya yan off. Sinasagot to ni PBBM, I think dahil na rin padating na yung election. So kung sino man yung i-endorse niya, 'di ba? He's hoping na mananalo. Pero kung sino man ang i-endorse niya, again, magdedepende. Gaya niyan. Kung halimbawa, i-endorse niya si Richard Gomez, I want Richard Gomez. No, iboboto natin si Richard Gomez. Magaling na mayor, magaling na congressman, at saka hindi yan nagpapaano . Sa totoo lang, kaya si Richard Gomez dito kay PBBM kasi si PBBM di umano ang kauna-unahan na rumesponde sa kanila nung panahon na lugmok ang Ormoc. I understand that, no? I understand that. Pero sana, yung utang na loob niya kay PBBM nung panahon ng nagkaroon ng sigalot ang Ormoc, hindi siya madaling madidiktahan. Otherwise, sayang ang galing niya. 'Di ba? Sana si Goma, kung halimbawa maging senador yan in the near future, hindi siya iluluklok ng tao para magbayad utang na loob sa mga taong sumuporta or rather nag-donate sa kanya ng campaign funds or yung mga ganyan. Yes, importante maging grateful tayo pero ang pinaka-importante more sa pagiging grateful sa isang politiko is unahin natin yung best interest ng mga kababayan natin. 'Di ba? So, yun lang dyan paano kung maglabasan? Again, paano kung maglabasan yung videos? Maglabasan yung mga photos? Paano tatanggapin ito ng mga BBM supporters? Paano naman kung mag-negative si PBBM? Paano naman ito tatanggapin ng mga antay? Pwede ba natin tanggapin to na maluwag and move on? 'Di ba?
kung either of the two yung maging sagot? Kung hindi favorable sa mga sumusuporta pa rin kay PBBM? Kung halimbawa ba nag-positive siya at filean siya ng impeachment complaint, tatanggapin niyo ba 'yon? 'Di ba? At the end of the day, it should be rule of law pa rin ang mananaig. Kung ano ang sinasabi ng batas, sana respetuhin po nating lahat 'yon. Regardless kung ikaw ay pro or anti-BBM, 'di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung share nyo. Again, yung tanong natin ngayon, tatanggapin nyo ba ng maluwag kung halimbawa negative or positive, no? Again, mag-a-apply ito kung pro or anti-BBM ka. Ngayon, kung anti ka at nag-negative siya, tatanggapin mo ba yon? Kung halimbawa ikaw naman ay pro at nag-positive siya sa drugs, tatanggapin mo rin ba yon? Diba? Kung dadahilan, kung magbibigay pa kayo ng explanation, well, then and good. A simple yes and no should suffice, no?